Hello team. So, explain ko lang sa inyo yung bagong venue assignment tracker na gagamitin na natin moving forward. So, I will be sharing this the access to everyone after this session. Okay? Um so may mga specific tab lang or specific column lang na kailangan yung i-update. So, actually similar lang din naman to that is dun sa dati nating tracker na ina-update. Okay? So, explain ko una is si venue tracker. So si venue tracker ako pa din naman yung mag-a-update nito. Ako yung mag-a-assign actually ng mga venues. So ang column A to E, ako yung mag-a-update niyan. Ang kailangan niyo lang i-update is si column F and si I, which iibahin ko na lang din siguro yung color nito para aware din kayo or kung para at least mas madali niyong malaman kung ano yung column na i-update niyo or kaya lagyan ko na lang din ng notes katulad nito. Ay wala pala 'tong notes, eto pala. Meron ba 'tong notes? Ayan, maglalagay na lang din ako parang ganito, maliit. Ayan, so eto, dito sa A, puwede niyo namang i-update din 'tong shift date na 'to, depende kung kailan niyo winork yung mga venues na yun, okey? So level, um, dun sa priority level, eto yung column na 'to actually meron din naman tayong priority level identifier before, 'di ba? Kasi meron akong remarks column before. Pero ito mas clear na din para at least mas madali rin sa inyo ma-identify if yung venue is critical or urgent na kailangan matapos within your EOS. And for you to help din kung ano yung venues na kailangan yung tapusin agad. Sa assign invoices, ito yung tawag dito, ako yung mag-update nito. So para mas madali na lang din sa inyo ma-identify yung total number of assigned invoices pag-start ng shift ninyo, 'di ba sa Google Form, nire-record tayo na ilagay kung ilan yung assigned invoices sa atin, ayan. And then sa completed invoices kayo yung fill up nito, fill out pala kung ilan yung natira or na-complete pala ninyong invoices by EOS, ayan. So dito sa remaining auto siya, mag-o-auto calculate na 'to, no need for you to update this column. Also this column, status. So, naka-calculate na 'yan, may formula na 'yan na kung nilagay. So, 'wag niyong gagalawin 'to please. Hindi ko 'to nilaki. Ayan. So, eto dito sa completed invoices possible na mas marami 'tong values na 'to compared sa assigned invoices given na, siyempre kapag halimbawang winark niyo yung venues for example, 'di ba ilang oras lang naglo-load na agad ulit sila ng invoices, 'di ba? For example 30 natapos niyo ta's 10 lang inassign ko, ayan. 'Di ba? So, 0. I mean 30 ang lalabas diyan dapat is ayan. So, meaning to say completed pa rin 'yan. So, negative ka kasi tawag dito, mas marami yung natapos mo, eh. Ayan, so kayo yung mag-a-update nito tsaka itong column na 'to. So, tawag dito selection na rin naman 'to. So, you can either select ay hindi pala, wala 'tong breakdown, sorry. So, automatic siya magka-calculate din kapag not started, meaning to say siyempre kung same pa rin naman yung natapos by EOS, not started 'yan. Then in progress, meaning to say gumalaw yung assign sa'yo pero hindi mo natapos, auto 'yan na magre-read. 'Pag completed, let's say natapos mo lahat ng inassign ko, completed 'yan, yung tagging niya. And then under the notes, etong notes na 'to, punta lang din kayo dito sa remarks and priority guide kung ano yung mga possible reason lang din na puwede niyong ilagay dito, okay? So, please make sure lang din na always ninyong i-update si notes. Kapag completed na, no need for you to update this column, okay? 'Pag in progress tsaka not started lang, yun lang yung kailangan ko ng reason or ng notes. So, possible reason na puwede niyong lagay, time constraint, system issue, time constraint. Let's say for example, marami kayong invoices na assign or marami akong na-assign sa inyong invoices or medyo complicated or complex yung na-assign ko rin sa inyo, you can add this one, time constraint. System issue, for example, talagang naglag si Wiz app, lagay niyo lang din yon para at least aware ako.
But you have to make sure that 'pag system issue ang ginamit niyo, kailangan may nag-report din nun, ha. Please make sure lang din na maging proactive tayo din moving forward na kung halimbawang wala pang nagre-report sa GC, let's say, kung down ba or lag, then, please make sure to report it sa GC natin din. Um, i-chatter tuloy, i-mention niyo lang din si Roy, which is sa dev team 'yun, tsaka si Oliver, para at least aware sila na talagang system is down, ayan. And then you can also use other reasons, free text naman yung column na 'yon, and then specify kung ano yung reason bakit hindi niyo natapos yung venue na 'yon, ayan. So expectation, always update notes if not completed tsaka in progress. And then sa follow priority levels, please always follow na 'to. Okay, so 'pag na-assign sa'yo si VIP, immediate din siya. Ako kasi yung madalas kumukuha kay VIP tsaka si Joshua everytime na wala ako, every Tuesday, 'yan. So ako, VIP, although may mga tagging siya na 48 hours, tinatapos ko na rin siya talaga within EOS para in case na lumobo, ma-overwhelm, or dumami yung venues or yung invoices natin, hindi tayo ma-o-overwhelm or hindi magsa-suffer si VIP natin. So within shift, meaning to say critical siya, meaning to say kailangan niyang tapusin talaga yung venue na yun. Okay, sa daily processing gano'n din, usually kinukuha ko din naman 'yan. 24 hours, 'pag naka-tag yung 24 hours, somehow may 24 hours pa naman kayong window time para tapusin yung venue na yon. 72 hours, ito yung mga regular venues, kaka-upload lang, just came in lang at yung mga invoices nila. And then invoice assign, kapag naka-mark yung venue ng invoice assign, meaning to say, you have to check the invoice assignment tabs, not tracker, mali 'to, para sa invoice assignment. So, please make sure lang din team na i-process nyo lang din yung invoice assigned sa inyo, okay? So, use this guide when updating the notes column in the venue tracker. Okay, so etong invoice assignment, same pa rin naman before, pero at least ito, organized na siya, lahat ng venues makikita nyo na dito. Mas madali ko na rin siyang malu-look up, okey? So, ang kailangan niyo lang i-update si status. Si status nakalagay dito, not started, meaning to say hindi niyo talaga ginalaw yung invoice. In progress, ongoing yung kino-complete or wino-work yung invoice assigned sa inyo. So, possible na stop kayo. For example, medyo complicated or mahaba talaga yung invoice assigned sa inyo, lagay niyo in progress, ba't di niyo natapusin? Or ito yung status pala, rather. And then completed, ini-specify ko din 'to. And then let me know na lang din if meron kayong naisip na other status na puwede kong i-add dito sa status column na 'to, okey. And then last would be the incomplete tracker. Please note lang din, do not manually edit or ayan, do not manually edit the incomplete tracker tab unless assigned. So this is going to be auto-generated. So ito rin yung pinaka-primary reason kung bakit may bago tayong tracker, para ma-identify ko mas madali kung ano yung venues na kailangan nating, i-prioritize on the succeeding shift, and at the same time kung sinong team member yung hindi pa, nakakapag-complete, maraming invoices assigned to him or her, or kailangan ng assistance din. So, para yon ma-identify ko din agad kung sino ita-tap ko, bakit hindi nakatapos, or ano yung help needed niya, ayun. So, 'wag niyo na lang din 'to i-ano, galawin 'tong tab na 'to, ha. So, ito lang, ayan. So, if ever na may question kayo, please let me know para at least ayun, masagot ko din, 'yun. 'Yun lang, thank you.